Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoysi. So ngayong araw, another update naman tayo na about naman ito kay Duterte, PBBM, or whatsoever. So ang video ito ay mula kay The News Board. So I think may mga revelations dito, men. So ang video ito ay may pamagat na kakapasok lang, nabigla na Duterte, PBBM, nalantad. Tunay na protektor. Grabe, nakakaiyak ang sinabi. Diyos ko. Grabe, viral siya, men, ha? 500,000 views talaga mahigit. So, ang video ito ay mula kay The News Board. So, supportahan niyo yan. Tapos, syempre, kung trip niyo ng mga ganitong reaction na video, may kasama kayong manood, huwag niyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoysi. So, mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Hagin, ang pamagat ng video ito, kakapasok lang na bigla na Duterte, PBBM nalantad. Tunay na protektor. Grabe, nakakaiyak ang sinapit. So, The News Board, Filipinoysi, like, comment, share, subscribe. Start. Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Social media. Mga tunay na drug lord na lantad na at ang nakakaiyak na sinapit ng isang testigo. Pero siya pa ang nakulong. Halos Nako, ayan na. Puro sila naiyak. Grabe, maiyak din pala itong mga presidente natin. napaluha ang lahat dahil sa malagim na sinapit ni Mark Tagoba na isang testigo dapat sa isang malaking drug shipment na kung saan sangkot ang mga Duterte. Pero siya daw ay ginipit ng mga alipores ni Duterte at ng dating senador Gordon. Are you convicted already? Convicted? Yes, Your Honor. Dating Senador Gordon. Di ba magkalaban si Duterte at si Gordon dati? I see. May we know ilang taon po ba naging sentensya nyo? Sinintensyahan po ako ng life. Oh Lord. Life sentence. And that is equivalent to Grabe, 20 years and 1 day to 40 years. Tama, Honorable Flores? How old are you, 2040. Mr. Taguba? 33 na po. 33. How long have you been in prison? 6 years. 6 years. Ibig sabihin, nag-umpisa ka makulong 27 years old. Yes, Your Honor. Tama. Oh? Nakulong siya nung time ni PRRD. Grabe, 6 years. And if we can bring back those days, anong gagawin mo to be able to avoid this very sad fate that you're going through right now? Siguro hindi ko na pinasok sana tong Sana sa iba ka na lang nagtrabaho, ano? Opo. Is that Pero, your honest belief? Sana sa iba ka na lang nagtrabaho. yes. You are so young. Pero, yung word na sana hindi naman applicable sa totoong buhay. Hindi naman tayo pwedeng, sana hindi ako dito dumaan, sana anak ako ng mayaman, sana, walang sana Kung fate mo talaga or nakatadhana talaga na mangyari sa'yo, mangyayari at mangyayari talaga sa'yo. Walang sana. Yung iba kasi, halimbawa, may bus na, na aksidente, tapos hindi siya nakasakay doon. Buti na lang hindi ako nakasakay doon. Hindi yun buti. Hindi mo pa talaga time, kaya hindi ka nakasakay doon. Diba? So parang ganun lang. Tsaka very unfair yung nangyari talaga. Na-convict ako na ganito. Okay, let us hear you. Why are you saying that this is very unfair? Unang-una, lokohan lang yung kaso. Nung nag-imbestiga sa NBI, preliminary investigation, lahat po ng dinaanan ng kargamento, kinasuhan. So hanggang sa pinakataas, hanggang sa pinakababa. So ang kaso sa amin is conspiracy. Pero nagawa nila ng paraan na pwedeng conspiracy nga siya, pero tatanggal yung mga matataas na tao, tulad nila Commissioner Fildon, at kami may iwan. So inilaban namin sa korte yun na bakit ganon. Ang naging ko nang laman, partisipasyon is nagproseso ng dokumento at may tracking, nideliver dun yung container. Yan yung mahirap na yun nga yung damay system na may mga malalaking mga big fish tapos ikaw dilis, wala, tatamaan ka pa rin. Yun yung pinakamasakit talaga, my goodness, grabe, dilis lang ako pero wala, natamaan pa rin. So yun nga, fate nga din siguro talaga. Sabi ng korte, hindi kailangan na alam mo yung laman, no? Kasi mala prohibita. Okay? So, paano naman yung iba? Yung mga shipping lines, lahat-lahat, mga examiner. So, Tama. nagawa nila ng paraan, parang legal acrobatics, di ba? Na kabilang yung tamaan, na dapat hindi. No? Aroy. So, pero ngayon, nilalabanan pa rin namin sila ng patas. So, Do you have a pending appeal? may apila po kami. It's with the Court of Appeals or the Supreme Court already? Motion. Parang doon din ako disagreehan na yung sa mga shipping nakalusot, nalinis ng pangalan, tapos sila, grabe naman yun, unfair kami yun. na inhibit. Nung tinamaan po ako,
Pinag-inhibit po kami doon sa judge. Tapos, para ibang judge yung mag-decide ng motion for reconsideration. So it's still with the court of origin, nasa regional trial court pa rin. May Yes, sir. pending motion for reconsideration, tapos pinailan nyo ng motion for inhibition yung presiding judge. Yes, Your Honor. In other words, you believe that you were not able to get a fair decision. Yes, During very, the very hearing. unfair. Oo. May we know, Mr. Taguba, who were originally indicted bago na-exclude yung sinasabi mo from the case? How many were you? Ilan kayo yung original na nakahabla? Napakarami po namin. Ito Kasi naalala ko noon, nasa NBI pa kami, nag-representa doon sa preliminary investigation. Ang dami po namin nagbibigay ng affidavit. Nandoon po sila, Commissioner Faidon, nandoon po sila Neil Estrella, Joel Pinawin. So, sabi ko nga, conspiracy, dapat lahat kami acquitted kung lahat. Kung acquit, kung ano naman, kung convict, di dapat convicted kami lahat. Kasi gano'n. May point si Kuya. May point siya. Kasi sabihin natin na acquitted nga. Kasi sabi niya naman, 'di ba, meron talaga siyang yung sinabi niya nga sana hindi ko na lang ginawa yun pero yun nangyari siya. Parang ang nafe-feel niya dito is sobrang napakalaking unfair. Bakit tila yung may mga ibang mga big fish doon, 'di ba? Nakalusot sila samantalang kami hindi. So parang siya, parang nagamitan siya ng taktika. 'Di ba? My God. Lahat ng dinaanan ng container. So, Ito nagawa bang, nila ng paraan na kami lang ang makasuhan. Mr. Taguba, ito bang sinasabi mo marami kami na hinabla? Were you represented by one lawyer only? Or you have different lawyers? Iba-ibang lawyer po. Iba-iba? Opo. Ibig sabihin yung defenses nyo, iba-iba din. Opo. Depende sa strategy ng mga lawyers na humawak sa inyo, no? Opo. And can you please name names of those who were included in the charge, the prominent ones? Sino po yung mga kilalang tao, aside from Commissioner Faeldon, na nasama doon sa habla? Hindi ko na po maalala lahat, pero si Commissioner Faeldon yung pinaka-tumatak sa akin noon, tsaka sila Neil Estrella, tsaka si Joel Pinawin. These are all BOC officials? Yes, Your Honor. And upon conviction, sinong kasama mo na lang? Ako, si Irene, tsaka si Kenneth, tapos yung Budigero. So there were 4 of you Yes. who were convicted. Pati Budigero. Grabe yun. Budigero, the tracker, the broker, and the other one is the facilitator of your document. Kasama ba si Irene? Yes, Your Honor. And all the BOC officials were excluded from the charge. Yes, Your Honor. At tsaka, tingin ko yun din yung dahilan. Kaya, siyempre, pag lumalabas sa balita, laging customs broker Mark Taguba. So, sa mga hindi nakakaintindi, siyempre, pagka narinig mo yung customs, may tinamaan na tatrabaho sa customs. So, gumagana yung natin, justice system natin. Walang BOC official na nakasama. Wala kahit isa. All of you were private individuals. Yes, Your Yun, pala yun. Tama din naman. Actually, medyo ngayon nga lang din ako naliwanagan dun. Kasi, tayo kasing tao, if ever nakapokus tayo sa tao, sa pagsuporta, maaari nila tayong malinlang in a way na pakitaan nila tayo ng mga banners lang ba? Na halimbawa ganyan. Oh, grabe, effective yung natin ha. Kasi, yun nga, may nahuli nga sa custom. Parang, tawag dyan, bakwas ba yung, may term yun eh. Parang ligwakan talaga, parang ganun. Pero malaman-laman natin dito sa statement niya, ewan ko kung totoo yun or kayo na lang din siguro bahalang humusga kung nagsasabi nga ba siya ng totoo. Is parang ganun ba na bakit may mga nakakalusot? Bakit may mga hindi? So ang siste dito, parang ginagawang folga yung iba, samantalang yung iba nililigtas. Which is, paano gumagana yung law dun? Hindi mo pwedeng sabihin na may pangil na ang batas porket may nahuli. Dapat sasabihin mo or dapat ang pinaka-effective niya, may pangil ang batas kung wala siyang kinikilingan. Lahat talaga ng tatamaan. My God. Who was able to apprehend this shipment? Sino pong nakahuli nito? Ang nakahuli nito, nakakatawa po kasi yung Patay, warehouse nakakatawa. po, si Chen Julong, may-ari po noon, wala na po ata sa bansa eh. Kasi hindi po siya nakakulong, hindi po siya nakulong kailanman. Ang nakahuli po nito, sila Neil Estrella, sila Commissioner Faeldon, tsaka sila Joel Pinawin. Meron po silang litrato ni Chen Julong na parang body-body lang sila nung nag-raid sila doon. Hindi nila hinuli nung nag-raid sila doon. Yung si Chen Julong. Ang nangyari, tinuro kami, kahit wala naman talagang prueba o ebidensya na magtuturo sa akin. So, ako nadiin. Yun nga, full guy nga siya. Grabe, sobrang unfair niyan men yung wala ka naman talagang kinalaman tapos ikaw yung pagbibitnangan.
para lang maisalba yung ibang mga kolokoy or may ma-promote lang sa mga pwesto. Kasi syempre, yung mga ganitong mga may mapupromote dito eh. 'Di ba? Yung mga nahuhuli Sino si nila. Kenneth Dong? Si Kenneth Dong po, yung isa sa kliyente ko po. Siya po yung nag-ano sa akin nung mag-process ng container na yon, MCLU 600-1881. So if Kenneth Dong is the one who approached you to process the release of this container, who is the owner of that container? Hala. Siyempre nung unang pagkakaalam ko po si Kenneth Dong kasi nga siya yung kausap ko eh. So nung pumutok na po itong balita, nagkaroon ng raid sa Valenzuela, tsaka ako nalaman na ayun nga, ang dami palang layer. So si Chen Julong, tapos may Manili pa, tapos kung ano-ano pa eh. So hindi ko alam talaga kung sino may-ari nung container. Sinasabi niya si Manili. Si Manili naman may ibang tinuturo. Hindi ko alam kung kanino talaga yung container, ma'am. But you were saying that the shipment was seized during the time that it was already in the Ang tanong lang, di ba unfair yung ganun men na parang ang tatamaan is yung walang kaalam-alam? Di ba? Na, sige, sabihin natin, for example, yung driver. Sige, sabihin natin na liable nga siya doon kasi syempre siya yung nag-drive. Pwede naman siyang, mag-deny or pwede siyang magsinungaling, yun nga. Pero if ever nagsasabi siya ng totoo, men, unfair, di ba? Na parang, driver lang ako, napag-utusan lang ako dito, tapos ganito yung mangyayari sa akin. Kayo, isipin nyo kung kayo yung nasa pwesto niya. Sobrang napakalaking unfair talaga. Ewan ko na lang yung iba na parang nakaka-appreciate sa mga ganitong pangyayari kung same pa rin yung beliefs nila if ever sila na yung na punta sa mga ganitong sitwasyon. warehouse. Yes, Your Honor. Who owns the warehouse? Si Chen Julong. Natawa siya. Mr. Taguba, you likewise mentioned in your affidavit. Pulong Duterte, Yes, Your Honor. you did. Hala. And Manscarpio. Yes, Your Honor. Can you please enlighten us? Why did you mention these two names in your affidavit? Actually, Alright. Your Honor, ang nagme-mention naman yan, yung mga personalidad na sinabi ko, sila Tita Nani and sila Jack, na, ayun nga, si Pulong Duterte ang mag-aayos ng, magbibigay ako ng pera sa kanila. Si Manscarpio, nababanggit din nila, kasi pupunta rin sa BOC, nag-aayos din ng mga alerts. So, sa kanila po galing yan, wala naman akong dahilan para itong mga taong to, sila Paulo Duterte at si Manscarpio. Ang galing po yun kila Tita Nani sa Davao Group. Yung kay Small Abiliara rin po, Grabe. half-truth yung sinabi niya, sinabi na niya na nakita kami. Pulong Duterte yan ba yung Paulo Duterte, men? Pero hindi niya sinabi na kinuha niya yung 5 milyon at yun, sabi niya, dinala niya kay Pulong. Hindi niya sinabi yun. So, sinabi lang niya, tinanggihan ako. Wala pong katotohanan yun kinuha niya yung pera eh. So, kaya nga nagkaroon ng green lane, kaya nga uniform lahat ng taxes eh. So, siguro naman hindi mangyayari yun kung hindi totoo. Wala rin naman po akong kakayahan. Hindi naman po ako nagtatrabaho sa BOC. Hindi ko naman alam po yung kung anong ginagawa nila dyan sa computer para mangyari yun. So, wala po akong kakayahan kung ako lang po. So, ang akin lang, nagbigay ako. Tama naman yun. Gusto ko lang, Dapat yan yung yan yung nakita ng investigador talaga nung una pa lang. Pero syempre kapag may humahawak na, laktawan nyo na yan. Posibleng ganun yung mangyari. makapagtrabaho. Your personal appreciation, Mr. Taguba, who among those several indicted ang naniniwala kang involved talaga dyan sa 604 kilogram of shabu contained in the metal cylinder? Grabe. Do you believe that Commissioner Faeldon is involved? Wala po akong personal knowledge din sa mga ganyan eh. Kasi In other words, to this date, wala kang alam kung sino talagang may-ari. wala po. Kasi nga po, yung pag-raid nila doon, kalokohan nga po eh. Ni-raid nila, kinuha nila yung na-assist nila yung shabu, pero wala po silang kinasuhan. Yung warehouse, yung may-ari ng warehouse, hanggang ngayon, Bakit kaya walang kinasuhan? Kasi? Isip kayo, bakit kaya hindi kinasuhan? A, possible na kasamahan nila? Or B, wala talaga? Or C, ayaw lang nilang hulihin? Or D, wala talaga? wala. Ewan kung nasa na siya, nasa China na raw o ano. But do you know for a fact that there were shabu which were seized during the time? Yes, sinabi kasi, nabalita ako sa TV. So, tapos biglang tumawag sa akin si Kenneth Dong. Sabi niya, oy, may mga na-seize na shabu doon daw sa container na pinrocess natin yung ganang galing. So, syempre, nagulat ako. Grabe. Tapos,
ayun, yun na doon nagsimula yung ano, yung problema. Mr. Taguba, I can feel your agony, and if the owner of that shipment is listening to you, would you like to give a message to him? Oo. Kahit hindi natin alam kung sino ang may-ari niyan to this date. Grabe, ano, ma-feel mo talaga. Kayo guys, kayo na lang siguro ang bahalang humusga kung nasasabi nga ba siya na totoo or hindi. Ano. Tignan nyo na lang yung emotion niya. Marunong naman siguro tayong ano, tumingin ng umaarte lang or sa, yun nga, yung parang nararamdaman mo talaga min na nasayang yung, I mean, 6 na taon mong pagkakakulong na ipit ka lang. 'Di ba? Or yung parang, yun nga, parang naka-feel siguro siya ng injustice kasi wala eh. Yung iba, at ano pa lang eh, nasa laya pa lang yung iba eh. 'Di ba? Tingnan nyo, umarte lang ba yan? Kaya na balang umus. You lost already 6 years of your life. You're so young. You haven't lived your life to the fullest. And yet, Grabe si madam, parang recollection lang eh. Pinapa. Parang gustong payakin lalo eh. You lose your ano, tumatawag pa. You lost your ano, 6 years. Iiyak talaga lalo yan. Paano makakapagsalita yan? you are in that situation. Okay na madam, alam niya naman yun. Napakahirap po talaga. Kasi tingin ng mga tao sa akin, drug lord ako. Grabe yun. Nung unang punta ko sa RDC, tinanong ko sa akin ng mga Tama naman men, if ever totoo yung sinasabi niya na wala siyang kaalam-alam, sobrang unfair na pangalanan ka na drug lord, pero yun nga, yung role mo lang naman pala is parang nagpo-process ka lang ba? Hindi talaga ikaw yung ano kasi hindi mo nga alam kung ano yung laman ng pinrocess mo, di ba? gumagawa nun dun. Kawawa. Kung pwede ba ako mag-supply sa kanila. Sabi ko, wala po talaga akong kinalaman dyan. Ang hirap. Buti sana kung ginawa ko talaga eh. Ang hirap po talaga. Kung meron man akong kasalanan, Tama. yun po yung sa Tara system. Totoo naman po lahat yun. Nagsabit po ako sa simula pa lang ng Senate hearing. Nag-cooperate na ako. Nag-request pa ako ng executive session. Binigyan pa ako ng Sergeant at Arms. Yung mga nilabas si Senator Lacson noon, hindi ko naman po kilala si Senator Lacson eh. Sarili niyang investigasyon yun eh. Yung mga nilabas siyang flowchart. Yun lang naman ang kasalanan ko. Di kasuhan nila ako tungkol doon. Pero hindi ako ilan man nagkaroon ng kahit anong kaso tungkol sa bribery. Kahit So aminado siya na may kasalanan nga siya sa ibang parts, pero hindi dyan sa some kind hinahatol sa kanya. Grabe yun, men. Grabe yun. Unfair yun. perjury nga lang, hindi nila ginawa eh. Siguro dahil takot sila. Palibasa, pinagte-text nila ako eh. Lahat ng text ko binigay ko sa Senator Lacson. Pinaforensics pa niya sa Camp Crame. Meron pa akong certificate doon. Pero yung Shabu, hindi ko po talaga ginawa yan. Hindi ko po gagawin yan kailanman. Mark, you mentioned in your affidavit that you applied to become a state witness. When was this? Nung na-mention ko po kasi si Pulong, dati, credible witness pa po ako eh. Para sa kanila. Bago-bago pa siya na-mention. So nung na-mention ko siya, sa hindi inaasang pagkakataon dahil sa Congress yun, bata pa po ako at sabi nyo nga, hindi ko naman alam i-handle yung situation na yun. So nabanggit ko siya. Lahat ng Hala. pangharas ginawa nila sa akin. Tinanggalan pa ako ni Senator Gordo ng Sergeant at Arms. Pagkatapos kong puturo lahat ng mga taga-BOC na tumatanggap ng tara sa akin. So parang pinabayaan na niya ako para mamatay. Grabe, ano? Parang mga nasa pelikula lang, ano? Yung sa pelikula kasi, min, nangyayari sila. Yun nga, yung iba based sa true story, di ba? Kasi, halimbawa ganyan, mga related sa mga drugs or whatsoever. Merong mga mastermind na kahit kilala sila ng mga, halimbawa, mga drug lords na ano, nakukulong, yung iba binubuhay nila, pinapabayaan nila. Kasi yun nga, parang ano eh, confident kasi sila na kahit pangalanan mo man ako, kung ako yung mas may maraming resources or ako yung may mas maraming connection, kahit anong pagsasabihin mo pa dyan, walang maniniwala sa'yo. So parang ganun yung nangyari ba na parang halimbawa ganyan, pinangalanan niya daw si Pulong. So, di ba syempre kapag pinangalanan mo yung ganun, if ever lang talaga, pwede na siyang
diduin nun. Pero siguro, dahil sobrang confident dati, kaya siguro binuhay siya. So ngayon, since wala na sila sa pwesto, baka ngayon din siya may part na lalakas yung 'di ba? Or I don't know. Nakadepende pa rin So talaga. nag-request ako kay Attorney Fortune na pakisabi na lang na mag-press conference na humingi ako ng tawad kay Vice Mayor nun na Pulong Duterte. So pagkatapos nun, so yun yung parang tingin ng tao na nag-recant ako, hindi nila alam yung totoong nangyari na grabing pangharas sa amin. Pati nanay ko balak nilang patayin. So Grabe, no? the day after yata nun, tumawag hindi ako nagkakamali, kinontak niya si Attorney Raymond Fortune, kinontak ni Senator Lacson para pumunta sa opisina niya sa BGC. Tapos nandun kami, tinanong niya ako bakit ginawa ko yun. Sinabi ko nga dahil puro nga mga death threat yung natatanggap ko. So, tapos tinanggalan pa ako Sergeant at Arms. Sabi niya sa akin, tutulungan niya mabalik yung Sergeant at Arms ko. At baka pwede rin mailagay akong state witness. So, naibalik yung Sergeant at Arms ko nun. Pero yung state witness, tinarang ni Senator Gordon. Kaya, ngayon, walang nakasuhan na customs, ako lang ang nakasuhan. Ang kinonvict nila sa akin ng kaso, itong drugs na to, na wala talaga akong kinalaman. Yung mga bagay na Yun lang. Doon pala siya diniin. Grabe. yung mga ebidensya, yung ginawa namin ng presentation ni Senator Lacson noon, yun yung mga taong walang kaso. Mga na-promote pa, narinig ko kay, kay Jimmy. Yun lang. Na-promote pa. Parang ito yung mas tawag dyan, mas makakapagpatibay pa lalo ng kutob niya na parang sinet up nga lang siya or yun nga parang nilaglag siya, pinulgay siya kasi syempre sobrang daming makikinabang min. Biruin mo ba naman yun na meron na nga silang pinalampas na mga mananagot sana, meron pang na-promote. Diba? So sobrang daming win-win situation. Tapos sa justice system pa natin, nag-aakala yung taong bayan na sobrang perpekto ng justice system to the point na makukuha talaga yung hustisya. Pero ang hindi natin alam, meron palang mga ganitong senaryo. Grabe. So, ganun yung naging justice dito sa Pilipinas. Yan yung nangyari sa amin. Is it not that the reason why your application for state witness was denied is because you recanted your statement against Pulong Duterte and Mans Carpio? Mr. Chair? Mr. Chairman, just an interjection. Just full disclosure. Mr. Mark Taguba is a witness, one of the witnesses in my illegal drug smuggling case against Mr. Pulong Duterte and Small Abiliera and the others. And right now, Where is that pending, Senator? it's pending with the DOJ. It's still pending. It's due for preliminary investigation yet. Yes, ma'am. Ito din si Trillanes, sobrang sobrang tawag siyan, hater ba yung tamang term? Basta something like that siya sa mga Duterte. And as for his status as for inclusion in the Witness Protection Program, it's also pending, Mr. Chairman. And right now, I got word from his lawyer that he's receiving threats right now from some people involved in the case, and that's why I'm going to plead on his behalf that he would be temporarily transferred into the detention facility of the House of Representatives, just so we can protect him, Mr. Chairman. Mr. Chairman, Protect na. Siyempre, mas lalong manganganib yung buhay niyan eh. Lalo ngayon na parang may bubuksan na naman silang investigasyon, di ba? So good move din yun, yung mga ganun. Anyway, Mr. Chairman, the manifestation of former Senator Trillanes with regards to the request, no, I also personally talked to Mark Taguba just a few minutes ago. Mr. Chairman, we will just discuss it on the admin matters. Thank you, Mr. Chairman. Liwanagin ko lang, Mr. Chair. Of course, you testified before the Senate, no? Where you implicated Pulong Duterte and Mans Carpio. That is your first testimony. in first testimony po sa Senate, Yeah. Tama ba? That is your first testimony. ang first testimony ko po sa Senate, yung para system po, Yeah. But when did you start implicating Pulong Duterte and Mans Carpio? sa Congress na po yun. Congressional hearing po. Oh, so there was an investigation also with the HOR. Yes. Okay.
And then, after experiencing all those harassments that you mentioned, you recanted what you said before the House of Representatives. Yes, Your Honor. Tama? Malamang, sino ba naman yung tatabang-tapangan nun? I-treat ba naman yung family mo, di ba? Kahit ako naman siguro, if gano'n na parang aanuhin ka na lang na iatras mo yan or hindi, mananagot yung pamilya mo sa akin. Siyempre, di ba? Kahit na naman, lalaban ka, wala. Useless lang din yung kalayaan mo if ever ganyan nga yung family mo is mapapahamak. Lalo ngayon, sila yung mas malakas dati. So, wala. Sobrang hirap mo talaga silang i-beat. I think ito, ewan ko kung in-anticipate na to ni Sir na intayin niya yung buong 6 years or hindi sumagi sa isip niya to na parang after 6 years doon ako babawi. I don't know lang. So this will be your third. Third, And as far as the implication of Pulong Duterte and Mascarpio are concerned, this is your third testimony. Your Honor, as far as I'm concerned, wala naman nagbago dito sa sinabi ko dito sa Yeah. iba. But there, you mentioned having recanted what you said in the first investigation because you're experiencing already a lot of harassments. Tama ba yun? Wala po akong nirecant sa affidavit ko na kila Pulong Duterte po In ba? other words, your testimony has been similar to this since the HOR investigation until your application as state witness was denied, Yes. up to this time that you're appearing before the Quad. Wala nagbabago. Wala pong nagbago, Your Honor. I understand. Mr. Chair, Mr. Senator Trillanes. Good move yun. Good move yun na hindi niya binago kasi kung binago niya, wala, titingnan lang siya sa kabila na, wala, binayaran ka. Gaganon. Good move yung ginawa niya doon. was part of those who investigating in the Senate, and he during that press conference he just apologized to Pulong Duterte. He never recanted, and we clarified that in his next appearance in the Senate, Mr. Chairman, whether he's recanting anything from his earlier testimony. He replied in the negative, Mr. I have nothing further, Mr. Chair. So, yun lang naman. So, kita nyo naman yun. Nakanoise. Grabe. Ang video yun ay mula kay The News Board. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Subscribe nyo rin. Tapos syempre, before you leave on our YouTube channel, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoise. So, kita nyo naman yun, men. Grabe yun. Pag-akala ko talaga, kapag mga ganyan, kung ano ka lang, men, kung tawag dyan, kung simple ka lang na Pilipino, like ang tinitingnan mo lang sa balita is yung nutshell lang or yung cover lang. Like for example, nahuli na naman sa mga customer, nahuli na naman dito, huli, ganun. Doon ka lang magbe-base na, grabe, sobrang effective Sobrang effective ng ginagawa nila kasi lumalabas talaga. Pero ngayon na parang na-realize mo na what if totoo yung sinabi ni Sir? Kasi hindi pa naman parang aanuhin pa naman nila yan Parang tawag dyan, i-re-investigate or whatsoever pa naman nila yan. So, hindi natin siya pwedeng sabihin na totoo talaga yung mga sinasabi niya. Pero if ever totoo yung mga sinasabi niya, can you imagine that na lang na parang akalang-akala tayo na nagpa-function yung justice system, pero yun pala ang nangyayari, merong mga iniiwasang tao. 'Di ba? Merong isinasalbang tao tapos may mga tao na parang pinapaako. 'Di ba? Parang dun pa lang grabe. Di mo pwedeng i-tolerate yun Siguro good sa mga sa ibang mga activities na talaga, tawag diyan, nagfa-function talaga or effective talaga. Pero yung mga ganito na may mga tao kang mga inosente, ito sabihin natin si Sir, hindi naman siya inosente, sabi niya, di ba? Pero yung hindi niya kasalanan, ipapaako mo sa kanya dahil lang sa meron siyang mga pending din na kasalanan, bali idadagdag mo na lang dun yun. Parang considered fall guy pa rin. Unfair pa rin yun. Di ba? Kasi kahit nasabihin mo na same lang din naman, makukulong ka lang din naman. Unfair yun kasi baka mas lalong tataas yung sentence niya. 'Di ba? Tapos ganyan, drug lord. Sabi niya nga, 'di ba, na parang kasi niya dito, pinakanasaktan siya. Ang tingin ng buong mundo sa kanya, drug lord siya. Kasi yun yung lumalabas sa balita
Tapos parang sa loob daw, correct me if I'm wrong, parang tinatanong siya sino yung ano mo, sino yung ano mo. Tapos siya na wala siyang kalamalam na wala naman talaga akong kinalaman doon. Sasagutin niya na lang na wala talaga akong ano dyan, wala talaga akong link dyan. So something like that pa. So sobrang unfair, biruin mo. 6 years ng buhay niya yung nasayang dahil lang sa mga ganyan. 'Di ba? Sobrang unfair talaga, men. So, yun lang naman. So, kayo ano masasabi niyo dito? Kayo, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. Ano? So, yeah, that's it. Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Comment down below, guys. The news board.